Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Kuya Mac, 23 anyos, isang scout ranger dito sa Gubat. 14 po kami na scout ranger dito na nagbabantay upang hindi mabawasan ang mga puno dito, lalo na ang mga endangered na hayop. Kaso po sa aming pagdo-duty, ibang hayop po ang binantayan ni boss namin. Ibang hayop po ang nadiscover ko. Dahil itong mga scout ranger na mga kasama ko, mga loko-loko. Hindi ko naman masisisi sila dahil malayo sila sa mga asawa nila. Kaya maging ako na kasama nila, ako na po mismo ang nakikita nila upang bigyan nila ng pagmamahal nilang naiipon dito sa bundok. Pero hindi po ako pumapayag Sir Will sa mga ganyan dahil ako? Bakla? Hindi po ako bakla Sir Will. Naisulat ko po ang kwento na ito sa inyo dahil napadaan minsan sa cellphone ko ang isa sa mga kwento na binasa ninyo. Na totoo pala na may mga lalaki pala na kapag hindi na nila kaya, ang tawag ng katawan nila ay naibubuntong nila ito sa maling tao. Imbis na po sa mga babae, naibubuntong nila ito sa kapareho nila lalaki. Pero hindi pa po ito ang simula ng kwento dahil analyzation ko lang po ito sa mga kasama ko dito Sir Will. Tugma po ang mga binasa niyong kwento sa nagiging sitwasyon ko dito sa gitna ng gubat ng Palawan. Kasama ang 14 na scout ranger dito na karamihan ay may itsura naman. Gwapo, matitikas, makikisig sila maglakad. At isang gabi nitong buwan lang po ng August Sir Will, unang linggo po ng Agosto. Habang nagpapaapoy po ako ng mga tuyong kahoy dahil malamig, si Rinante na aming leader sa grupo, bigla po siyang dumating. Pagdating niya, bigla siyang may hinahanap sa bulsa ko na sabi niya yung lighter daw kuno isauli ko na dahil magsisindi siya ng tabako. Sabi ko wala sa akin ang lighter sir. Sir Rinante, wala po sa akin. Subalit patuloy siya sa paghahanap. Subalit sa tagal niyang kakahanap sa bulsa ko, iba na po ang nahanap niya Sir Will. At bigla po siyang napatingin sa mata ko at natulala siya sa akin. Siya naman po ang may kasalanan kung bakit iba ang nahanap niya. May butas pa naman kasi Sir Will yung bulsa ko noon. Kasi hindi ko pa po yun natatahi. At wala po akong suot noon nakasuotang panloob. Pero masikip po yung pantalon ko na yun Sir Will, gawa ng pang scout ranger nga po yun. Tinginan kami ng mata sa mata ni Sir. Opo, si Sir Rinante. Nagkatinginan kami nung iba na po ang mahanap niya dun sa bulsa ko. Inalis niya bigla yung kamay niya sa may bulsa ko. Nabutas po noon ang bulsa ko. Sabay upo siya sa may harapan ng apoy na sinisiga ko. At kumuha po siya ng umaapoy na sanga. Nagulat po talaga siya, Sir Will, sa nahanap niya. Sabay sindi niya ng tabako na dala niya. At patingin-tingin siya sa akin na animoy na bad trip siya. Namumula ang mukha niya noon. Hindi ko alam dahil siguro sa nahanap niya. Wala po akong kasalanan na iba ang nahanap niya sa bulsa ko. Dahil papunta naman talaga ka. Wala po akong kasalanan na iba ang nahanap niya sa bulsa ko. Dahil papunta naman talaga sa gilid itong ko noon. Hindi naman kasi pwedeng papunta ito pataas dahil lumalagpas po ito sa sinturon ko Sir Will. Kaya ganun ang hilig ko na posisyon ng talento ko Sir Will, dahil medyo gifted naman po ako. Kung malalaman niyo po Sir Will. Kinausap ko si Sir, sabi ko, Sir, bilan na lang kita ng lighter pagbaba natin sa bayan. Kung ako talagang nakawala ng lighter ninyo, pasensya na kayo ha. Makakalimutin po talaga ako kasi di ko maalala kung ako ba talagang nakawala ng lighter nyo. Sumagot naman po si Sir Rinante Sir Will. At ang sabi ni Sir Rinante, "Og na. Ayos na. Sige na, maglibot-libot ka na sa gubat. Iwan mo na ako dito." Wika ni Sir na pinapaalis ako. Naisip ko, ayaw niyang may kasama? Papaalis na ako noon nang lumingon ako sa kanya. Tapos pagkakita ko sa mga mata niya,
Sa may balakang ko siya nakatingin habang naglalakad na ako nito papalayo. Sa loob-loob ko, ano kayang tinitignan ni Sir sa may sinturon ko? Bakit habang naghihit siya ng tabako, seryoso siyang nakatingin sa may sinturon ko? Sa may parting tiyan ko? Nagulat ba siya sa nahanap niya kanina? Sa bulsa ko? Mga pala isipan noon, Sir Will, habang naglalakad akong papalayo sa kanya, na siya ay hindi tumitigil kakatingin sa akin sa may bandang tiyan ko. Bandang alauna ng madaling araw bumalik kaming apat sa kubo. Nagawa namin. Yari ang kubo sa dahon ng niyog. Nagsipagtulog na ang 10 sa mga kasama namin. 4 na kaming natira sa labas. Kami ang magbabantay habang nagpapahinga muna ang 10 sa loob. Yung leader namin na si Renante pumunta sa akin at sabi niya, punta raw muna kami saglit sa may likod ng puno. Sabi ko, bakit sir? Di ba sir, tapos na tayo mag-duty? Cleared na po lahat ng area. Ano gagawin natin sir sa likod ng puno? Tanong ko po kaagad sa kanya, subalit hindi siya sumagot, bagkus ay tumingin ng malagkit sa akin. Habang tumatama sa mukha niya ang sinag ng apoy ng sulo na gawa ko, namamasdan ko ang emosyon ng mukha niya na waring nagpapaawa siya sa akin noon, Sir Will. Sa loob-loob ko, bakit ka nagpapaawa sa akin, Sir Renante? Ang mga mata mo ay parang ang bait-bait na hindi makabasag ng pinggan. Naani mo'y nag-aanyaya na samahan kita sa lugar na sinasabi mo, sa likod ng puno. Kaya muli po akong nagtanong kung saan ba kasi kami pupunta. Sir, saan ba talaga kasi tayo pupunta? At sumagot siya ng malumanay at puno ng pagpapaawa na naman. Doon lang, sa likod ng puno. Nasira kasi yung sinturon ko. Ipapaayos ko sana sa'yo. Wika po niya, Sir Will, na medyo nakakaramdam na ako noon ng pagdududa. Dahil hindi niya naman yun gawain, ang magpaayos ng sinturon sa iba. Dito na po ako nagtaka at sumagot ako agad. May ilaw naman ako nahawak sir, dito ko na lang ayusin. Kasi madilim dun sa likod ng puno. Dito na lang sa harap ng kubo sir. Pagwiwika ako pa. Ngunit parang ayaw niyang magpatalo sa akin at sabi niya, dalhin mo na lang yan na apoy na hawak mo doon sa may puno. Doon tayo sa likod ng puno. Baka maistorbo natin ang mga natutulog. Wika ni Sir Renante. Sa loob-loob ko, papaanong may istorbo? Aayusin ko lang naman ang sinturon ng pantalon niya. Nagiging palaisipan na sa akin ang salita na binibigkas sa Sir hanggang sa nag-iba na siya ng timpla. Ang kanina na waring pakiusap niya na ayusin ko yung sinturon niya sa pantalon niya ay ginamitan na po niya ng kapangyarihan. Ito ay naging utos na. Utos na mula sa aming leader na parang hindi ako pwedeng tumanggi. Na parang hindi ako pwedeng sumalungat sa kanya noon at ganito po ang pananalita niya. Ikaw, Mac, inuutusan kita na sumama ka sa akin sa likod ng puno at ayusin mo ang sinturon ko. Ano? Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Susundin mo ba ako? Hindi. Ha? Dito na po ako nakapakamot ng buhok ko dahil parang gumagamit na siya ng kapangyarihan ng pagiging leader niya namin at tama po ako. Para lang samahan ko raw siya sa likod ng puno, gumamit na nga po siya ng pagka-leader niya. Inuutusan niya na po ako na hindi ako pwedeng tumanggi. Dito na po ako kinabahan sa mga susunod na, Sir Will. Oo na, sir. Hindi mo naman kailangan pa ng kapangyarihan para lang sundin kita. Eto na, susunod na po ako sa inyo. Tara na po. Dito na po kami naglakad patungo sa puno doon.
Isang puno na kahit 3 tao pang magtago sa likod noon ay hindi makikita basta-basta. Dahil sobrang higante po ng puno na yun, Sir Will, kahit 7 tao pa ang magdugtong-dugtong upang yakapin ang puno ay hindi kaya talaga. Nung nasa likuran na kami ng puno, kinakabahan na talaga ako. Dahil yun po ang unang beses na ganun. Saka hindi ko talaga alam kung bakit kami pumunta doon sa likod ng puno, kaya nagtago agad ako, Sir Will. Subalit nung nagtago ako, nahanap pa rin niya ako. At nung nahanap niya ako, kaagad po akong nagtanong. Sir naman, andito na tayo sa likod ng puno. Bakit po ba tayo nandito? At sumagot siya ng malumanay. Alam mo, Mac, di ba pare-pareho naman tayo dito nangungulila sa mga asawa natin? Baka pwedeng tanggalin mong pangungulila ako sa asawa ko. Paligayahin mo ako. Bahala ka na. Sir Will, bigla akong nilamig na hindi ko maintindihan pagkasabi niya ng mga ganon. Alam ko na po agad ang ibig niyang sabihin. Pero hindi po ako bakla. At bakit ko naman siya paliligayahin? Barako siya at napakamatikas kagaya ko. Kung babae siya, pwede pa. O kaya diwata sa gitna ng gubat, pwede pa. Eh ako, pareho lang po kaming barako at matikas ang datingan. Bakit siya nag-iisip ng mga ganon na bagay na punong-puno? Punong-puno na ba siya? As in punong-puno na? Hindi niya na ba kaya? Sa loob-loob ko. Bigla si Sir Renante tumabi sa puno. Diretso siyang nakatingin ang mga mata niya sa mata ko. Sumandig siya sa may puno at itinuturo ng kamay niya ang sinturon ko na nasira na. Sabi ko, hindi naman sira ang sinturon po ninyo. Subalit ang sagot niya, hindi sira. E di sirain mo. Mas gugustuhin ko pang masira na yan kaysa magtiis ako ng labis na kalungkutan na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Sige na, sirain mo ng sinturon na yan. Wika ni Sir na punong-puno ng enerhiya. Sumagot ako ng taliwas sa nais niya. Sir naman, hindi ko talaga kayang paligayahin ka. Hindi po ako bading. Baka pwede, sir, kayo na lang mag-isa dito sa likod ng puno. Sarili nyo na lang. Magsarili na lang po kayo dito. Ito o cellphone o. Manood po kayo. Ano? Kayo na lang po mag-isa. Sabay tumalikod ako ng mabagal habang pinakikiramdaman ko ang paligid. Dahil baka bigla siyang sumugod sa akin, Sir Will. Dahil baka nagalit siya sa akin at napikon. Mabagal na akong humahakbang ng paglalakad ko paalis sa harapan ni Sir Renante. Nung bigla siyang sumugod siya sa akin at yumakap ng mahigpit sa akin. Nasa likod ko siya at nakayakap siya ng mahigpit sa akin. At ang sabi niya, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Nagbibiro lang naman ako, Mac. Sige na, upo ka muna dito, usap tayo. Pag-usapan natin ang mga anak at asawa natin. Binibiro lang kita. Ang mga tinurang salita ni Sir nung paalis na sana ako. Bakit biglang nagiba ang timpla ni Sir noon? Bigla siyang naging mabait. Akala ba niya ikukwento ko sa mga kasamahan namin ang naging ugali niya nung mga oras na yon? Hindi ko naman po yun ikukwento, Sir Will, sa mga kasamahan namin dahil hindi po ako traidor. Hindi ako chismoso para sabihin ang mga naging nais niya nung mga oras na yon. Nagsalita ako ng prangkahan habang may nararamdaman talaga ako, Sir Will, sa likod ko habang yakap niya ako. Nasa likod ko kasi siya
Yakap niya ako at may nagpaparamdam talaga. Ramdam ko talaga nung mga oras na yon na may gustong kumawala sa pinagtataguan nito. Kaya pala si Sir Renante ay iba na nung mga oras na yon dahil ang kanyang talento ay gusto na talaga. Nagwika ako sa kanya ng diretsahan. Sir, kasi pareho naman tayo dito nagtitiis sa gubat. Kung hindi mo na talaga kaya pang matiis yan, pwede naman kamay mo muna. Pwede naman sarili mo na muna, sir, di ba? Subalit sumagot po siya, Sir Will. Hindi eh. 6 na buwan na akong ganito. Puro na lang sarili ko. Kamay ko. Baka pwede iba naman ang gumawa nito para sa akin. Baka pwede ikaw naman, Mac. Baka kaya mo naman ngayon, di ba? Sumabat ako dahil papunta na talaga sa akin ang bawat sinasabi niya. Nasa likod ko pa siya nito, yakap niya ako. At may nagpaparamdam. Sir, pasensya na po talaga. Hindi mo talaga ako maaasahan dyan eh. Hindi po ako bading. Lalaki talaga ako mula nung ipinanganak ako, sir. Ngayon nga habang yakap niya ako, nilalamig ako eh. Nandidiri po ako sa inyo eh. Baka pwede po, sir, dumistansya na muna kayo sa akin dahil hindi po ako sanay na may umayakap sa akin na lalaki. Hindi ako sanay na may nakayakap sa akin na barako na kagaya ko, sir. Sige na po, sir. Aalis na ako. Dito na po ako lumayo at naglakad paalis sa harapan ni Sir Renante. Tulala si Sir. Habang paalis ako, waray na bigo siya sa kanyang mga nais. Hindi niya nakuha ang gusto niya na kaligayahan na sinasabi niya na gusto niyang ibigay ko raw sa kanya. Lumingon ako sa kanya pagtingin ko sa mga mata niya. Naawa ako. Parang nanghihina ang mata niya. Parang ang pungay na nagpapaawa. Nakakaawa talagang itsura niya. Ani mo'y iniwan ng asawa na wala nang hindi na kayang pigilin ng sarili niya na gustong gusto na talaga. Kaya binalikan ko po siya, Sir Will. Sir, tara na. Huwag na kayong magpaiwan dito sa likod ng puno. Mapanganib dito. Baka may tarantula dito. Baka mapano kayo dito. Ngunit nung niyayaya ko siya paalis doon, bigla niya po akong tinulak nung nilapitan ko siya. Kaya ko sarili ko. Huwag mo akong tuturuan. Sige na, alis na kung aalis ka. Wala kang silbi. Wala ka palang paasa ka. Sumagot po ako, Sir Will, sa sinabi niyang paasa daw ako. Ako, sir, paasa? Bakit? Kailan ba kayo nagbigay ng motibo sa akin? Ha? At kailan ba ako nagbigay ng motibo sa inyo para magustuhan niya ako? Kailan ko kayo pinaasa? Hindi ko kayo pinaasa kahit kailan. At dito niya na naman po ginamit ang kapangyarihan niya sa pagka-leader sa aming mga Scout Ranger. Ako, huwag mo akong sinasagot sa buta. Leader mo ako, ha? Gusto mong matanggal ka sa serbisyo? Makikiusap lang ang tao sa'yo, ayaw mo akong pagbigyan. Di ka naaawa sa akin? Hindi ko na kaya? Ha? Sir, sumasagot lang naman po ako kasi sinabihan niyo po ako na paasa eh. Bakit binigyan pa kita dati ng motibo na kaya ko kayong paligayahin pag kinakailangan niyo? Ni minsan hindi kita binigyan ng motibo na kaya kong magganon. O mga sinyalis na ako'y nababakla sa inyo, ni minsan hindi niyo ako nakitaan ng ganun. Kahit kailan, hindi ako naging bakla sa pananalita o sa gawa. Kaya wag niyo naman sana, sir, iisipin na kaya kong ibigay sa inyo ang gusto niyo. Oo na. Drama mo. Drama mo. Iwan mo na nga ako dito. Dami mong sinabi. Kahapon akbay ka ng akbay sa akin. Nung magkatabi tayong nalasing naglalakad sa may ilog. Ngiti ka ng ngiti sa akin. Pakyut ka ng pakyut.
Ngayong ibinibigay ko na sa'yo, ayaw mo? Ano tawag mo doon? Paasa ka, di ba? Dikit ka ng dikit sa akin. Nung naakit mo ako, ngayong ibinibigay ko na. Wala naman pala. Di ba paasa ka? Dito na po ako natulala, Sir Will. Yun po pala ang pinanggagalingan ni Sir. Kinausap ko siya. Sorry, Sir. Yun pala ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Cute naman talaga po ako noon pa. At malambing naman talaga ako sa mga tropa ko dito sa mga sundalo. Umaakbay talaga po ako pag lasing na tayo kasi baka matumba tayo nun eh. Kahapon. Pangiti-ngiti ako sa inyo dahil masaya ako nakasama kayo. Pero walang ibig sabihin yun, Sir. Pinakikisamahan ko lang po talaga kayo dahil mabait kayo. At masaya kayong kasama. Huwag nyo naman sana, Sir, iisipin na porket umakbay ako sa inyo ay may ibang motibo na yon. Ngunit biglang dumating si Anton nung mga oras na ito, ang isang scout ranger na kasama ko rin noon. Oh, Sir at Kuya Mac. Sir Renante? Bakit po ang seryoso ng mukha mo, Sir Renante? At ikaw, Kuya Mac, anong nangyayari dito? Nagtatalo po ba kayo? Oo, Ton. Kanina pa kami nagtatalo dito ni Sir Renante. May di lang kami na pagkakasunduan. Talaga? Hindi pa close na kayo? Ano naman ang hindi nyo pagkakasunduan? Kahapon lang magkasama kayong naglalakad sa may ilog. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan natin dahil ang sweet-sweet nyong magkaibigan. Parang hindi siya si Sir Renante. Parang isa lang siyang ordinaryong sundalo na nakikisama. Di ba, Sir Renante? Pero bakit ngayon? Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit nagtatalo kayong dalawa? Wika ni Anton. At ang wika ko naman sa loob-loob ko, kung alam mo lang, Anton, ang nais niyan ni Sir Renante, alam ko kahit ikaw, hindi mo rin magugustuhan. Dahil may ibang nais yan, si Sir Renante. Wika ko po sa loob-loob ko noon, Sir Will. Subalit biglang dumaan si Sir Renante sa harapan ni Anton, sabay tulak nito kay Anton. At pagdaan niya rin sa akin, tinulak ako. Bad trip talaga noon si Sir Renante dahil hindi po napagbigyan ang kanyang kahilingan. Sir Will, ni minsan hindi ko po kinestyon ang pagkatao ni Sir Renante dahil minsan hindi ko siya nakitaan ng kabadingan. Nung gabi lang talaga na yon, siya nagkaganon dahil siguro sa nahanap niya doon po sa bulsa ko na butas. Yung noong minsang may hinahanap siya na lighter sa bulsa ng pantalon ko, pero iba po ang nahanap niya. Dahil wala po akong kasuotang panloob noon. At butas nga po yung bulsa ko noon na hindi ko pa talaga natatahi. At nung kami naman na apat na ang nagpapahinga sa loob ng kubo dahil mag-uumaga na nun, yung 10 naman ang magbabantay sa labas ng kubo para kami naman ay makapagpahinga nila Anton at Sir Renante at yung isa pa. Kami naman ang natulog doon sa may kubo habang nagbabantay yung iba. Nung humiga na ako sa may papag na gawa sa kawayan, humiga na rin sa tabi ko si Sir Renante. At nung ipipikit ko ng mata ko, bigla na lang siyang humarap sa akin at nakangiti siya. Ang sabi niya, "Ano, Mag? Sige na. Kahit ngayon lang. Tignan mo, gising ka pa. Iniisip mo ako, di ba? Sige na. Na?" "Mac, maawa ka naman sa akin, Mac. Hindi ko na talaga kaya." "Tumigil ka nga, Sir. Nakita mo nang may mga tulog dito sa tabi natin. Huwag kang magsasalita ng mga ganyan. Hindi talaga ako kagaya ng iniisip mo. Diyan ka na lang sa isang gilid. Kamay na lang.
Magsarili ka. Alam mo, Mac, sawang-sawa na nga ako sa sarili ko. Sa kamay ko. Hindi mo ba yun naiisip? Kahit ikaw alam ko sawa ka na. Hindi lang naman ako magbibinipisyo doon. Sa sinasabi ko sa'yo, pati ikaw liligaya ka rin. Maibsan lang ang pangungulira natin sa asawa natin. Kaya sige na, Mac. Pwede naman natin ngayon gawin. Habang wala pang araw. Madilim pa naman. Tulog ng mga katabi mo. Na? Ko talaga, sir. Hindi nga pwede. Hindi ba kayo titigil? Dito na po ako tumalikod sa kanya at hindi ko na siya kinausap pa, Sir Will, o pinansin pa man. Dahil puro na lang masama ang laman ng utak niya. Bakit ako makikipagkasundo sa kanya? Para lang lumigaya siya. Hibang na ba siya? At ano ako? Bading? Ngunit bigla siyang tumabi sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At may binulong siya. Sige. Total ayaw mo ako. Ayaw mo. Ako na lang ang bahala. Tahimik ka lang ha. Huwag kang mag-iingay. Sir Will, dito na po ako napikon. Bigla ko po siyang siniko at napaatras siya doon sa may gilid. Nasiko ko pala ang mata niya. Sumigaw siya ng malakas at biglang nagtungo sa loob ng kubo ang 10 scout ranger na nagbabantay sa labas. Akala nila kung napano na raw si Sir Renante. Alas 5 na ng madaling araw nun pero nagkagulo kami. Si Sir Renante napaupo na lang po sa isang sulok at itinatakip-takip niya ang palad niya sa mata niyang nasiko ko. Tinanong siya ni Anton kung napaano siya. Ngunit ang sagot ni Sir Renante ay nadapuan raw siya ng kuliglig sa mata niya. Hindi niya inamin na nasiko ko siya dahil sa kakakulit niya. Sabay tingin niya sa akin ng mata niya na parang nagpapasensya talaga siya sa akin. Ang haba ng pasensya niya. Inuunawa niya po ako. At nung wala na ang mga kasamahan namin, balik na sa pagtulog ang mga katabi namin, nakita ko ang mga mata ni Sir Renante na parang binabantaan ako. Na namumuro na raw po ako sa kanya. Dahil hindi talaga siya maka-score nung mga oras na yon. Pati tuloy po ako nalilito na ako sa sarili ko. Mukha ba akong bakla, Sir Will? Bakla ba tingin niya sa akin? O talagang nababakla talaga siya? Magulo na po nito ang utak ko, Sir Will. Natulog na ako ulit. Humiga rin siya sa tabi ko sa bandang likuran ko. Pero behave na siya at tahimik na dahil baka masiko ko ulit siya kapag nangyakap siya. Kung ano-ano naman ang hilingin niya, masaktan ko siya. Sa buong buhay ko po ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong tao, Sir Will. Sa 6 na buwan naming pagsasama sa gubat, sa 6 na buwan na siya ang leader namin, kataka-taka, na bigla po siyang nagbago. At ang malala, ako pa talaga ang palaging napapansin niya. Hanggang sa sumapit ang tanghali. Tanghali na noon, kalat na kami sa gubat. Kasama ko si Anton nito. Sa gitna kami ng madilim na gubat noong iwanan ako ni Anton. Pag alis ni Anton, nakasalubong ko si Sir Renante. Malayo pa lang ako. Ang mga mata niya ay sobrang malagkit na naman ang tingin. Parang nagpapaawa. Parang gusto niyang pagbigyan na naman siya sa gusto niya. Patingin-tingin siya sa may sinturon ko na animoy may hinahanap siya. At may nakita siyang isang kaha ng tabako sa tagiliran ko. Lumapit siya sa akin at inagaw niya itong isang kaha ng tabako. Sabay kuha ng isang stick. Sinindihan niya ng lighter at nag-hits ng tabako. Ibinuga niya ang usok ng tabako sa mukha ko. At tinignan niya ako na para akong isang marupok na babae. Sabi ko, nagsisimula na naman itong si Sir. Huwag niyo nga po akong tignan ng ganyan, Sir.
Alam niyo naman na hindi talaga ako pwede. At sumagot siya agad. Inaano ka ba ha? Tinitignan ka lang kung ano-anong sinasabi mo. Apektado ka ba kapag tinitignan kita? Baka kunwari ka lang na ayaw mo pero sa loob-loob mo gusto mo talaga, di ba? Wika ni Sir Renante na parang binibisto niya ako. Pero anong mabibisto niya sa akin? Lalaki ako. Sino magkakagusto sa kagaya niyang barako na parang si Tarzan? Ang mukha? Kahit siguro babae, iiwasan siya. At ako'y umiwas noon. Imbis na makipagtalo ako, tumalikod ako at umiwas ako sa kanya. Tinawag niya ako. Sandali. Sandali. Bakit ka ba iwas ng iwas sa akin ha? Leader mo ako, igalang mo ako ha. Huwag mo akong iiwasan ha. Sir, pupunta lang po ako doon banda. Baka kasi may nag-uuling doon. Doon lang naman ako. Galing na ako doon. Walang nag-uuling doon. Ikaw, Mac. Dati-rati ang sweet-sweet mo sa akin. Ikaw na mismong lumalapit sa akin para akbayan ako sa mga ruta natin. Tapos ngayon iniiwasan mo ako. Sir, hindi naman po sa ganoon. Dati kasi hindi naman kayo ganyan tumingin sa akin. Nakakailang. Ang lagkit na ng mga tingin nyo ngayon sa akin. Sa mata ko. Parang matutunaw na ako sa mga tingin nyo. Naiilang ako sa inyo, sir. Talaga? Naiilang ka o kinikilig ka? Hindi naman ako nagbago sa'yo ha. Kagabi lang naman ako may hinihiling sa'yo. Pero ayaw mo. Gusto ko lang naman may experience. Pero ipinagdadamot mo. Tanggap ko naman na ayaw mo. Pero wag mo naman ipamukha sa akin na para akong may malalang sakit na iniiwasan mo. Wag mo naman akong ganituhin. Nasasaktan ako, alam mo ba? Dito na po ako natahimik, Sir Will. Nasasaktan raw siya, alam ko raw ba? Nagtanong po ako kaagad. Sir naman, bakit ka naman masasaktan tuwing iiwasan kita? Hindi mo naman ako kasintahan o asawa. Hindi ka dapat nagsasalita ng mga ganyan. Baka may makarinig sa inyo dito. Kung ayaw mong may makarinig sa mga sinasabi ko, itigil mo na ang pananakit mo sa akin. Ha? Pananakit, sir? Sinasaktan ba kita? Wala naman akong ginagawa na masama sa inyo ah. Sir Will, tumingin ako sa mga mata ni Sir Renante at nakita ko na parang may namumula sa paligid ng mga mata niya. Parang iiyak na siya, napikon, na hindi ko maintindihan. Baliw ba siya? Ano bang sinasabi niya? Bakit siya iiyak? Sir naman, ano bang nangyayari sa inyo ha? Mga lalaki tayo dito, wag nyo naman akong pakitaan na para kayong iiyak dito. Sir, nasasaktan ba talaga kayo? Hindi ko naman kayo sinasaktan ha. Sinasaktan mo ang puso ko, Mac. Sa patuloy mong pag-iwas sa akin, nasasaktan ako. Naaawa ako sa sarili ko. Awang-awa ako sa sarili ko na iniiwasan mo ako ngayon. Hindi ka ba naaawa sa lalaki na kagaya ko? Wika ni Sir. Dito na po ako lumapit sa kanya at hinarap ko siya ng matikas sa harapan niya. Ngunit nung nasa harapan niya na ako, Sir Will, bigla po siyang yumakap sa akin. Napasailalim ako ng mga bisig niyang makisig at ang braso niyang malakas. Napailalim ako sa kanya. Nagwika siya ng mga salitang sinasalita ng isang nanliligaw. At ganito po ang pagkakasabi niya, Sir Will. Huwag mo naman sa akin ipamuka na nang didiri ka sa akin, Mac. Oo, leader niyo ako. Dapat ginagalang mo ako. Huwag mo naman akong iiwasan.
Nalulungkot ako at nasasaktan ako pag iniiwasan mo ako. Uwi ka na, Sir Renante, na paseryoso na talaga ng paseryoso ang sitwasyon noon. At nagwika pa siya sa akin. Alam mo ba, nung baguhan ka pa lang dito sa grupo namin, ikaw ang umagaw ng pansin ko. Ang bawat ngiti mo, ang bawat akbay mo sa akin nung close na tayo, ang bawat tawanan natin sa ilog, ang bawat pag-uusap na nakangiti ka, ay pinapatay ako sa kilig. Ano? Pinapatay ka, sir, sa kilig? Oh, crush na crush kita. Para akong mamamatay sa saya at kilig tuwing ngingiti ka sa akin. Ang ganda ng ngiti mo, ang lambing mo sa akin. Tapos ngayon, nilalayuan mo na ako na para akong may sakit. Ha? Ano bang sinasabi mo, sir? Mac, huwag na tayong maglukuhan. Alam ko na alam mo ang ibig kong sabihin. Ang puso ko ay ikaw ang sinisigaw. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwasan dahil ikamamatay ko pag lumayo ka sa akin. At natulala na lang po ako nito, Sir Will. Grabe ka naman, sir. Nanggo-good type ata kayo eh. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? May asawa kayo sa syudad. May asawa rin ako. Wala naman pong ganyanan. Wala ba talaga? Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Kahit kunti man lang? Siyempre meron naman, sir. Mahal ko rin kayo po, pero bilang kaibigan lang yun. Yun lang talaga. Dito na po nasaktan si Sir Renante, Sir Will. Tumakbo siya at akmang tatalon sa bangin. Baliw talaga. Di tumakbo ako para iligtas siya. At nung maakmang magpapahulog siya sa talon sa isang bangin, buti na lang naabutan ko ang palad niya. Hinila ko ang kamay niya pabalik sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit noon. Dahil baliw ang kupal, magpapatiwakal. At habang yakap ko na siya noon ng mahigpit, pinagsabihan ko siya at sabi ko, "Kupal ka ba, sir? Bakit mo gagawin yun? Alam mo nang maraming bato sa ibaba ng bangin. Bakit ka tatalon dyan?" At ang sagot niya, Sir Will, "Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawala sa mundo. Ayaw mo naman." Ganun lang ba kadali sa'yo na gawin nyo na magpakamatay porkit ayaw ko? Oo, sundalo ako. Wala akong kinatatakutan, maging ang kamatayan. Baliw ka na, sir. Dito ka nga. Upo muna tayo dito sa isang tabi. Dito ko na po siya pinakiusapan ng masinsinan, Sir Will. Sir, ngayon ko lang ito gagawin na. Basta huwag lang kayong magpapakamatay, oo na. Ibibigay ko na ang gusto nyo. Ito na. Kayo na po ang bahala. Dito lang ako. Nakaupo lang ako. At dito na po biglang ngumiti si Sir Renante. Yumakap siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi ko. Tumingala na lang ako sa langit, Sir Will, at hinayaan kong lumipas ang mga sandali na si Sir ay kapiling na po ako. Wala eh. Kung hindi ako magiging mapagbigay ng mga oras na yon, baka may bigla na lang mamatay noon sa kasamahan namin at leader pa namin. Ayaw ko naman na mawala ng buhay si Sir Renante nang dahil lang sa nagdamot ako. Total, alam ko naman. Alam ko lang naman talaga gusto niya. Alam ko naman kung ano ang gusto niya. Di ibigay ko na lang ng mga oras na yun para lang walang mapahamak sa amin. Subalit matindi pala, Sir Win. Bigla na lamang akong naghanap ng mga damo sa paligid. Mga damo na pwede kong kapitan.
Dahil iba pala talaga kapag lalaki na ang nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Hindi ko akalain na masigit pa pala ang ligaya na kayang ibigay ni Sir Renante kaysa doon sa asawa ko sa syudad. Nabunot yung mga damo na nakapitan ko noon, Sir Will. Para akong biglang napunta sa ibang dimensyon. Para akong nawala ng enerhiya sa katawan. Para po akong nanghina sa matinding paglalakbay ko sa paraiso na noon ko lang nakita at napuntahan. Bakit ang paraiso na ito ay minsan, ni minsan, hindi ako kayang dalhin ng asawa ko sa ganitong kaganda na paraiso? Ngayon lang ako nakapunta sa paraiso na ito at si Sir Renante ang hari sa paraiso na ito. Bawat gusto niya sinusunod ko. Sabi ko, Sir, uuwi na ako. Hindi ko na kaya pang manatili sa paraiso na ito. Mauubos ang lakas ko dito sa lugar na ito, Sir. Uuwi na ako. Dalhin niyo na ako pabalik. Dahil para akong lumulutang dito sa hangin sa sobrang kaligayahan at kagalakan na aking nararamdaman. At sa paglipas ng 20 minuto, Sir Will, nahimasmasan ang aking diwa. Pagtingin ko sa harapan ko, si Sir Renante ay nagpupunas na ng kanyang bigote na parang kakatapos lang niyang kumain at uminom ng tubig noon. Tapos na pala ang merienda na inihanda ko sa kanya. Wala eh. Ano pa bang magagawa ko kundi pagmeriendahin ng taong gutom na gutom dito sa gitna ng gubat? Bigla siyang yumakap sa akin at nagpasalamat siya. Sabi niya, the best daw ako. Sabi ko naman, bakla ka, sir? At ang sagot niya, baklang bakla daw siya sa akin. Ang gwapo ko raw kasi. Ngumiti na lang ako ng konti dahil hindi ko alam kung tama ba na pinagbigyan ko siya o mali dahil may asawa ko at may asawa siya. Gulong-gulo na ang isip ko na kukonsensya ako nito, Sir Will. At magkaakbay na kaming nagtungo kung saan naroon ang iba pang mga scout ranger. Sa ngayon po dito pa rin kami, Sir Will, sa gubat ng Palawan. Nauubos po talaga ang lakas ko dito, Sir Will. Nawawalan ako ng enerhiya tuwing hihingi ito ng pabor si Sir Renante. Wala naman po akong magawa dahil minsan parang nag-i-enjoy rin naman ako sa pabor na hinihingi niya. Yun nga lang, nakukonsensya talaga ako dahil di ko po siya mahal. Pero tuwing dadalhin niya ako sa paraiso, parang gustong gusto ko na rin at parang mahal ko na rin siya. Ano bang dapat kong gawin, Sir Will, para matigil na po itong kabaliwan na ito? Alam mo, Mac, hindi mo kayang pigilin ang kabaliwan na yan. Maliban na lang kung maghiwalay na kayo. Mag-iba siyang grupo at mag-iba ka rin ng grupo. Saka lang matitigil ang kabaliwan na yan. Dahil mahirap yang iwasan, Mac. Mahirap yang tanggihan. Lalo na kung para mo na rin ginugusto. Yan ang advice ko sa'yo, Mac.